Okay guys, may game plan na naman tayo ngayon. So, alam nyo guys na yung ating DC meter dito is minomonitor niya yung consumption ng ating lahat ng AC load natin, no? Lahat ng hinihigop ng ating inverter na energy is namomonitor niya. Ibig sabihin, lahat ng palabas sa battery is nakikita natin dito yung ating energy consumption. Pero sa AC side lang yung guys, sa alternating current side lang yan. So may mga load din kasi tayo na DC katulad ng ating USB light, no? USB LED light, then meron tayong thermostat, then meron tayong LED clock. Then minsan nagcha-charge din tayo ng power bank dito. Pero kasi ito hindi to nakatap, hindi niya na monitor ng ating DC meter itong DC loads natin kasi yung DC loads natin, yung terminal block niya nakatap sa ating DC load terminal ng ating solar charge controller. So dito nyo siya makikita guys. Nakita nyo yung 8 watts na yan. Ito yung ating wattage na kinoconsume ngayon sa mga load natin, no? So yung thermostat, yung ating LED light, and yung digital clock natin. So ang plano ko ngayon guys is kailangan ma-monitor na siya ng DC meter. So paano natin siya gagawin? Okay guys, ganito no. So para ma-monitor natin yung ating mga DC loads dito sa ating DC meter, so kailangan tanggalin natin syempre yung source niya from ating solar charge controller. Kasi ngayon nakakonect siya dun sa ating load terminal. So tatanggalin natin siya and kailangan magkakaroon siya ng connection dito sa ating DC meter. So ang mangyayari dyan guys is kailangan ko na sigurong gumamit ng external low voltage disconnect module kasi gusto pa rin nating mag-cut yung power ng DC pagka low voltage na yung ating battery. So kaya naman utilize din natin yung ating solar charge controller kasi meron siyang low voltage feature, low voltage disconnect feature. So gagamit tayo ngayon ng external LVD. So ito siya guys, no, na ilalagay natin sa ating malapit sa ating DC meter. Okay, ngayon so paano natin kakabit tong ating LVD module dun sa ating DC meter para ma-monitor din natin yung ating DC loads. So, anong nangyari kasi guys, it so happen na yung ating isang circuit breaker dito is hindi na natin ginagamit sa solar charge controller kasi yung solar charge controller natin ginagamitan na natin siya ng single pole circuit breaker, no? Bukod na yung wiring ng solar charge controller to battery. So ito yung ating circuit breaker doon para sa ating wiring, no, during charging ng ating battery. So ang mangyayari guys, dito tayo magtatap sa ilalim nito ng solar charge controller natin na dito hindi na siya magiging SCC. So magiging DC loads na to, yung level niya, no. So ngayon patay ito kasi hindi na natin ginagamit. So dito natin yung terminal niya ko-connect doon sa source ng ating LVD and yung isa naman yung outlet is papunta na doon sa ating DC loads. At ito na nga guys, nakabit na natin yung ating LVD module, no. Na-hook up na natin siya para ma-read na siya ng ating DC meter. So dati nandito siya sa ating SCC, tinanggal na natin siya. So lahat ng DC loads natin is nakatap na doon sa ating LVD module. So ang nangyari, ang connection niyan is yung input niya guys is nakatap dito from battery kasi master galing yan sa battery, then naka connect siya dito sa ating circuit breaker ng DC na bago na yung level niya. So yun yung output niyan is papasok doon sa input ng ating LVD module. Then yung output ng LVD module is nakatap na doon sa ating terminal block. So pansinin nyo, hindi siya diretso. Nilagay ko na lang siya sa input ng relay kasi pareho lang naman yung connection niya, no. Kung i-direct natin siya doon sa terminal block para lang hindi salasalabat yung ating linya. Ito ating LVD module is na-calibrate na natin to guys, no. So nagma-match na yung reading ng ating DC meter at yung ating LVD module. So pansinin nyo na mayroon tayong load ngayon sa DC, no. Yung mga load natin is yung ating LED light, and then yung thermostat, and meron din tayong digital clock, and meron tayong ngayong charge na power bank. So total, no, makikita nyo dito yung ating
energy consumption sa ating DC meter. So both AC and DC is nare-read niya na ngayon. So ngayon nagkukonsumo tayo ng about 74 watts, no? Both AC and DC loads natin. And ayun nga, kung titingnan natin sa ating solar charge controller, nagcha-charge na yung ating solar charge controller natin ng about 162 watts, no, going to our battery.